Ka-express, papalapit na ang 2026 Asian Games at isang bagay ang malinaw. Hindi pupunta ang Gilas Pilipinas sa Japan para lang ipagtanggol ang corona. Pupunta sila roon dala ang sistemang matagal nang pinaniniwalaan ni Coach Tim Cone. At sa gitna ng lahat ng tuna tungkol sa triangle offense, ito rin ang sistemang maaaring maging pinakamalaking sandata ng Pilipinas kapag naging buo ang execution. Noong nakaraang Asian Games sa Hangzhou, pinangunahan ni Cone ang Gilas sa makasaysayang 70-60 na panalo kontra Jordan sa final para tapusin ang 61 na years na paghihintay sa gintong medalya. Ngayon defending champion ang Pilipinas at napunta sa Group C kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Ibig sabihin, wala nang mahabang warm-up period. Maaga pa lang, kailangan nating matatag ang spacing, ball movement, decision-making at depensa ng Gilas. Mahalaga rito ang triangle offense. Ayon mismo kay Justin Brownlee, mahirap itong matutunan. Pero kapag kabisado na, nakatutulong itong lumikha ng mas madaling tira. Hindi ito simpleng pagpapasa lang sa tatlong sulok ng court. Nakabatay ito sa spacing, pagbabasa sa depensa, post-action, cuts at tamang timing. Kapag tama ang kilos ng 5 manlalaro, napipilitang pumili ang depensa kung tutulungan ba ang post, isasara ang lane or iiwan ang shooter. At may isang malaking bentaha ang Gilas ngayon. Mas mahaba ang panahon para magsanay. Ayon sa SBP Roadmap, magkakaroon sila ng tuloy-tuloy na paghahanda. World Cup qualifying games at 2 tune-up laban sa South Korea bago tumuloy sa Japan. Kung may sistemang nangangailangan ng repetition and chemistry, triangle offense iyon. Kaya para sa Gilas, ang oras na ito ay hindi lamang practice. Ito ay pagkakataong gawing tunay na sandata ang paboritong sistema ni Tim Cone. Kung bakit posible maging napakalaking problema para sa mga kalaban ang triangle offense ng Gilas, kailangan munang maintindihan kung ano talaga ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone sa loob ng court. Ang triangle ay hindi nakasalalay sa isang play na paulit-ulit lang. Isa itong read and react system. May basic formation pero pagkatapos noon, ang galaw ay nakadepende sa sagot ng depensa. Kapag nag-double team ang kalaban sa post, may cutter. Kapag sinara ang baseline, may reverse pass. Kapag lumuwag ang weak side, may pagkakataong umatake mula sa kabilang panig. At kapag nag-collapse ang depensa, doon lumalabas ang kick-up pass para sa open shooter. Ang spacing, fluid movement, and inside kick-out efficiency ang ilan sa mga prinsipyong nagbibigay buhay sa sistemang ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Justin Brownlee na kahit mahirap matutunan ang triangle, maaari itong magbigay ng easy shots kapag naintindihan na ng players. Malaking bagay yon dahil ang international basketball ay kadalasang napagdedesyonan sa half-court execution. Kapag hindi nakatakbo sa transition, kailangan mo makalikha ng kalidad na tira laban sa set defense. At dito gusto magkaroon ng advantage si Cone. Hindi puro isolation, hindi puro pick and roll, kundi isang sistema kung saan lahat ng 5 players ay may pwedeng basahin at gawin. Mahistory na rin ang sistemang ito sa ilalim ni Cone. Noong 2025, malinaw niyang sinabi na hindi niya basta iiwan ang triangle, na hindi iyon ang sistemang pinakakabisado niyang ituro. Binanggit pa niya na noong nanalo ang Gilas laban sa malalakas na koponan at noong nakuha nila ang Asian Games Gold, hindi naman ang triangle ang sinisisi. Para kay Cone, mas mahalaga ang mastery kaysa magturo siya ng sistemang hindi niya lubos na gamay. Pero dito rin pumapasok ang pinakamahalagang issue. Oras. Kahit si Brownlee umamin na hindi madaling matutunan ang triangle. Kailangan ito ng chemistry, repetition, and familiarity. Yan ang naging problema sa ilang FIBA windows kung saan maiksi ang preparation at magkakaiba ang pinanggagalingang teams ng players. Noong February window nga, inamin ni Cone na maraming oras ang ginugo nila sa pagtuturo ng triangle habang isinasama si AJ Edu sa sistema at naapektuhan ang ibang bahagi ng kanilang preparation. Ngunit kayong Asian Games preparation, may mas malinaw na training window ang Gilas. Ayon sa SBP, pagkatapos ng PBA break, ay magkakaroon ang national team ng mahigit 2 linggong paghahanda bago bumiyahe sa South Korea sa September 3 para sa friendlies sa September 4 and 6 bago dumiretso sa Japan. Kasama pa rito ang World Cup qualifying games kontra Jordan sa August 28 and Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Ibig sabihin, makakuha ang coaching staff ng actual high-level games bago ang Asian Games.
Napakahalaga nito sa triangle dahil hindi sapat ang walkthrough. Kailangan makita ng players kung ano ang gagawin kapag aggressive ang denial defense, kapag nagsiswitch ang kalaban, kapag may zone, at kapag pinipilit nilang alisin ang first option. Sa bawat laro, may pagkakataon ang Gilas na mas maging mabilis sa pagbabasa at mas kaunti ang hesitation. At kung magiging available ang tamang kombinasyon ng players, mas nagiging mapanganib ang sistema. Sa 30-man long list na isinumete para sa Asian Games ay kasama ang mga pangalan tulad ni Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Chris Newsome, Robert Bolick, Jordan Heading, RJ Abarientos at iba pang PBA standouts. Isinama rin sina Kai Soto, Dwight Ramos, AJ Adu, Quentin Moyara-Brown, and Mike Phillips. Pagamat may uncertainty sa release ng ilang Japan B-League players. Para sa triangle, mahalaga ang big man na marunong pumasa, mag-screen, mag-post at magbasa. Kaya sa tactical step mag-post, ang presensya ng isang Junmar Fajardo ay napakalaking bagay. Kapag nasa low post siya, kailangang mag-desisyon ang kalaban. Single coverage ba or double team? Kapag double team, pwedeng gumalaw ang cutters and shooters. Kapag single coverage, may pagkakataon si Junmar na umatake sa loob. Kapag naman mobile big ang kasama, mas lumalawak ang spacing at pwede magkaroon at pwede high-low actions and quick reversals. At isipin kung makuha rin ng Gilas ang size and mobility ng ilan sa overseas-based big man na nasa long list. Mas maraming kombinasyon ang pwedeng paglaruan ni Cone. Traditional post threat, mobile center, high-low combination, or mas mabilis na unit. Ngunit dito, magiging critical ang availability dahil hindi pa garantiya ang release ng lahat ng B-League players. Hindi rin dapat maliitin ang papel ng guards. Ang triangle ay hindi nangahulugang mabagal palagi. Kapag mabilis ang decision-making ni Newsome, Perez, Bolick, Heading, or Abarientos, pwede magkaroon ng mabilis na swing, backdoor cut, and attack bago pa makapag-set ang depensa. Ang tunay na lakas ng triangle ay hindi ang hugis nito, kundi ang pressure na ginagawa nito sa depensa na magdesisyon ng paulit-ulit. At kapag napagod na ang depensa sa kakahabol sa cutters, pag-double sa post at pag-rotate sa shooters, ang pwedeng magkaroon ng pinakamalaking advantage ang Pilipinas. Hindi kailangang isang superstar ang humawak ng bola sa bawat possession. Ang mismong galaw ng 5 players ang pwedeng tumikha ng mismatch. At kung ang triangle offense ay mahasa sa mahaba-habang preparation na ito, posibleng muli itong maging pangunahing sandata ng Gilas sa pagtanggol ng gintong medalya ng Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.